Hey guys, today meron na naman tayong aayusin na sa phone. So ito nga pala yung Huawei Y9 Prime 2019. So ang mga sira nito sa ating diagnosis is yung kanyang LCD, basag-basag na. And then yung kanyang battery, no? Tsaka yung power button and volume flex, papalitan din natin. So ayun yung kanyang mga sira. Nag-pop up na rin yung kanyang back cover. Kasi nga yung kanyang battery is medyo lumobo na or parang nag-wear off na siya, no? Yan, so yun yung mga papalitan natin today. So unang-una natin gawin is linisin muna natin tong ating cellphone and then i-unscrew natin yung kanyang back cover ng mainboard. And syempre as usual, so mag-ingat kayo, no? Kasi baka meron kayong madamay na flex cable o ribbon cable dyan. And ayan, dahan-dahan natin tanggalin yung kanyang lumang battery. Yan, ewan ko ano nangyari ito guys. So siguro baka nabasa to or something, pero naglukot yung itsura ng battery niya. Yan, so tanggalin na natin. So medyo matigas lang yan kasi merong adhesive yan sa likod. And ingatan nyo lang din, no? Yan, and then after guys, ito yung kanyang sira sa power button. Yan, wala na yung kanyang button, no? So tanggalin na natin yung ribbon cable ng ating LCD. And then hot air na natin yung kanyang LCD para mag-come off na at matanggal yung mga adhesives na nakadikit. Yan, para mabilis lang tayo dito, no? And after, i-unbox na rin natin yung mga pinamili natin. Yan yung kanyang battery, volume flex, at yung kanyang volume buttons, no? Ayan, so in-unbox na natin yan dyan. Ayan, and para naman sa pagpalit ng kanyang flex cable, meron nilang cover dito guys, no? Sa may gilid ng kanyang power button. Plastic yan. Iangat nyo lang yan, no? Ayan, yan yung cover. And then sa loob niyan, makikita nyo yung flex cable and then yung button nung ating Huawei. Yan, so iangat nyo lang yan para mapalitan natin ng bago. So yung nabili kong kulay is blue, no? Hindi magkakulay sa original color, pero okay lang yan. Ang habol naman natin dito is yung paggana, no? And ito naman guys yung ating bagong battery. Yan, so medyo mahaba yung model din, pero iiwan ko na lang yung link dyan sa baba, no? Kung kailangan nyo, no? Ayan, so bago yan. Ayan yung comparison. Kakabit na rin natin ito in a while. After natin makabit yung flex ribbon nya, kinabit na natin yung ating power button na bago. Ayan, so magkaiba yung kulay. Ayan, so sunod na natin dyan yung power button, no? Tapos, okay na yan. Ayan, so inassemble ko lang ulit yung kanyang front facing camera. So hindi na pala kailangan tanggalin, no? Para sa LCD replacement. So balik lang natin and then ay unbox na natin yung ating LCD, no? So in order ko rin to guys, iiwan ko rin yung link sa baba. Ayan, so yung dumating na to guys is maganda rin yung pagkakapackage niya. Naka-box and tape. Also, naka-bubble wrap din siya, no? So meron siyang libre guys na tools and then yung kanyang tempered glass. So nasa loob yan. Ayan. And upon checking naman ng unit, mukhang okay naman. Ayan, so mukhang na-testing naman nila. And then i-install na natin guys, no? And ayan, so for this, kailangan nyo ng B7000 na glue guys, no? Para mas maganda installation nyo. And kung maaari, meron sana kayong pang-ipit, no? Yung clamp para sa LCD para hindi masyadong umangat, no? And ma-hold in place natin yung LCD para hindi kumalat yung kanyang adhesive. Ayan, linis lang muna tayo ng ating workstation para bago tayo magsimula, maayos-ayos. Ayan, so napansin ko yung ating frame is marami pa rin adhesive na luma, no? So lilinisin ko muna yan para yung maganda yung kapit ng ating adhesive sa bagong nating LCD. And ayan guys, apply lang kayo ng adhesive sa kanto-kanto, no? So huwag masyadong marami para hindi mag-overflow sa gilid-gilid, no? And nilagyan ko rin ng onte yung ating mismong LCD kasi may space doon, baka hindi dumikit eh. Ayan, and after nating ma-secure guys, isinip lang natin and then labas na natin yung ating clamp, no? Para yung mga gilid-gilid, yung edges natin is maipit talaga, no? So patagalin natin siguro around mga 3 hours to 4 hours, pinaka the best. Pero kung gusto niyo mas magandang resulta, syempre patagalin niyo ng around 8 hours or mas okay isang araw, no? Para mas maganda talagang kakapit niya kasi hindi ganun kabilis yung curing period ng ating adhesive. So mas maganda, mas matagal para mas makapit talaga siya guys. After some hours guys, binalikan ko na siya para i-install naman yung ating mainboard. Ayan, so i-rebuild na natin siya and then finally install na natin yung ating battery guys para final na. Ayan, and then check natin kung okay ba yung ating repair, no? Ayan, so nag-boot naman siya guys, check natin. Ayun, so malinis guys, no? Siguro may mga residue na sa gilid na glue. So malilinis pa naman natin yan. Hindi pa naman final yan kasi kakabit pa natin yung ating back cover, no? Tanggalin mo natin yung mga sticker glue sa likod kasi meron pa yan. Para mas maganda yung kapit. Ayan, so ayan, working naman guys. Ayan, as you can see, okay naman yung kanyang touch.
Medyo laggy lang no kasi reboot lang yan no. Tagal din nag-reboot nito. Mukhang okay naman na yung ating device guys. So yung back cover na lang may mga adhesive na natira. So lilinisin ko rin yan ulit. Pero dito ko natatapusin yung ating video at salamat sa panonood. So kung kailangan nyo ng mga LCD battery nitong Huawei Y9 2019 no. So pwede nyo check nyo ating yellow basket sa baba. So yun lang guys, kita-kits sa susunod nating video.